Iluluto, isusok na. Akala ko naka-video. Ay! Sige na, lagay na natin. Dapat pala yung isang lutuan. Dapat pala ako ng garnishing. Kaya lang yun. Magandang umaga. Good morning. Today, ang gusto ko, craving ako ngayon. Pero umaabot yata siguro mga 46 years bago ko. Kasi high school ko to last time na niluto. Ito yung, alam niyo yung home economics, no? At magluluto-luto kayo. So yun. Ang lakas ng loob ko. Ang aking unang recipe, ang unang niluto ko sa HE is arroz valenciana. Pasosyal. So ngayon, ang gagawin ko, ito po. Pakita ko sa inyo. Parang 3 cups. Ano natin 3 cups, hugasan natin. No? 3 cups. 1, ano yun? 1, 2, 3. Hugasan po natin itong malagkit na bigas. Hugasan natin mabuti. Kaya lang minsan, teka, kuha tayo ng strainer. Dali. Strainer na lang natin. Kasi sayang din eh. Ayan. Pero dito pa rin natin ilalagay. Gusto ko hugas na hugas ang ang malagkit na to. Kasi bababad ko po to ng na isang oras. Grabe yung isang oras. Anong oras na ba? Umpisa ako ng 6:30. Dahil ako po ipapasok. Marami pa po akong trabaho. Okay. Ano bang ginawa mo? So, ibababad natin ang konting sa tubig. Konting tubig. No? Okay. Ngayon, lalagyan po natin na. Babad natin. Lalagyan natin po siya na. Lagyan natin ang turmeric. Lagyan natin turmeric. Damihan natin. Ba't kaya yung turmeric ko matigas siya? Yeah. Damihan natin kasi medyo hindi tumigas. Ewan ko bakit tumitigas yung yung turmeric na to. Ito think na anong klase? Morton and Bassett pa o San Francisco. Okay. So, natin yan. Para magkukulay, yellow. Takpan po natin. You will wait for like 1 hour. Lalagyan natin po siya. Natin sa coconut milk. Yung ito, ibabad natin sa coconut milk. Ito. Sabi na katas daw, kaso hindi ko naman alam ano yung katas. Ganito po ang namin dito sa Amerika. So what we're gonna do is, ayan, siguro that one, you know, yeah. So titingnan natin kung tama ito. Lagay ko na nga buo. Ibabad natin to dito. Isang oras daw to. Soak it for 1 hour. So, yeah. Sama-samahin natin to. Ito yung, isusok lang po to ha. Hindi ko siya iluluto. Isusok na sa katas ng coconut milk. Ang ganda ng kulay, diba? Kamay ko na nakikita. Kamay ko nakikita, hindi yung So, lagyan natin muna yan dyan. Iseset aside natin. Teka, ako lang para yung
Alam yun na, kulay-kulay. Yan na to, sis. Daming mantika. Ay, aray ko. Sakit pala nun. Ay. Tumatalamsik. So, tumatalamsik. Tingnan mo itsura na. Ayan. Ngayon, alin natin po yan. Ay, akala ko naka-video. Hindi pala siya naka-video. So, ngayon, ipapatulayan ko itong bigyan natin konti lang. Kaya ko konti. Yan. Para anilang natin siya. Bigyan natin konti. Yan. Masarap po siya. Okay, i-half cook natin ng atay. Half cook lang po siya. Half cook lang. Hindi siya madurog-durog. Parang ginawa ko sa menudo. Ay, luto na po siya. Ay, half cook na. So, ililipat natin to. Ililipat ko siya dito. Super init siya. Ano natin yun? Sana matandaan ko lahat yung natutunan ko ng high school. Oops, saucepan. Ito namang ilalagay natin. Ginamit ko po yung drumettes na na chicken. Yung malasala. Ay! Ako, sigwalan ko kakasya kasi yung kanin dito. Hindi magbabawas-bawas ako, no? Ito. Ito kailangan natin ito. Ilang dito. Risa de Bilbao. Dito kasi siyang palambutin. Diyan ko siya ng konting tubig. Palambutin ko muna siya. So now, maglalagay po ako ng, dapat yung water na yan, parang chicken broth, or kaso wala po akong chicken broth. Meron po akong bouillon. So, bouillon ang ilalagay ko dito. Chicken bouillon. Yan. Ilalagay po natin yung atay na, ay, naku, puti sa bawang nilagay. Sige na, lagay na natin para lutong-luto siya. Lagay na rin natin yung mga
bell pepper. Tapos, ano pa ba dyan? Binawasan ko po yung chicken kasi baka hindi po mag-ano yung what do you call that? Yung kanin. So, lalagay ko po yung gata. Ganito po yung gata sa amin. Sa Amerika, hindi kagaya sa hindi. Mayroong unang gata, mayroong last na gata. Dito sa amin, gata. So, hopefully, ayan. Ayan. Ay, sarap. Lagyan na lang po natin ng pepper. Kumukulo na naman at ilalagay ko na yung aking yung glutinous rice na binabad ko for an hour. Ayan, tingnan natin. Sana po kumasya siya. Okay. Ako, masyadong madami. Okay. So, steering lang po siya. I-steer nyo po siya. Kaya lang, ito, ang ano niya, yung apoy, has to be a little bit lower. Parang ano siya, para hindi masunog yung kanin. Yung malagkit. Ngayon, so, gaganon natin. Slow fire po siya. Lala. So, ano natin to ng slow fire. Yan. Nakita ko lang to na pangalan ng magandang babae na nagluluto. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Napakaganda niya. Nakuha ko yung idea ito doon sa isang vlogger, food vlogger na si Con Cruz. Napakaganda niya, no? Pinapanood ko siya, subscriber niya ako. So anyway, sinubukan ko alam ko paano magluto ng arroz caldo, pero arroz de Valenciana. Pero sinubukan kong maglagay ng banana. Subukan natin. Okay. Nag-overflow na naman. Ako, ayaw ko sa lahat. Ayan, tingnan natin kung dikit-dikit na yung kanin. Kailangan talagang iganituhin na yun. No? Kaganyan na yun. So anyways, so, medyo nag-ano na, yung kanin, yung malagkit. Kaya lang, slow fire pa rin ako. Slow fire siya. Tingnan natin kung matuloy. Ang dami ko palang nagawa. Dapat palang yung isang lutuan ko, ang ginamit ko, hindi ito. Ayan. Okay. At least, gaganto-ganin ko lang muna. Ay, nakalimutan. Natuwa kasi po ako sa aking arroz de Valenciana pala. Na nakalimutan ko na i-video. So, nailagay ko na po siya dyan. Ay, ako, nakaka-excite po. Na meron po akong ang dali lang. Okay. Ano na ako? Lagyan natin ang aking itlog. Ito po. Ay.
Ay nako, nadurog pala yung itlog. Hindi bali. So, ito po. Ito po ang aking arroz de Valenciana na ilalagay natin ang mga garnish lang naman yung yan. O, di ba? Tatatan! Para akong nagbebenta. So, guys. Ay, nako! Maglalagay pa pala ako ng garnishing. Kaya lang, wala na akong choice. Pero ako dun sa labas ay umuulan. Saka na lang. Kaya muna. So, ito po ang aking arroz de Valenciana. Sandali. Okay, guys. Para ako ang aking arroz de Valenciana. Kakain. Susubukan natin kumain. At kukuha lang ako ng ito pa. Subukan natin. Ayoko kasi sayang. Ang ganda ng ano, oh. Bibigay ko to kina princess. Sarap. Masarap. Masarap. Puro malagkit yung ginawa ko. Kaya mamaya malagkit. Tapos lagyan ko po ng ng atay. Anyway. So don't forget to like and subscribe ang aking arroz de Valenciana. Naalala ko, last year nasa Spain po kami. Nagpunta kami sa Valenciana. So, doon daw ang gawa ng paella. So, supposedly kasama ako sa classes. Yung mga kasama ko, mga kapatid ko, yung BFF ko, nagpunta sila. Napagod po kasi ako nung umaga. So, hindi ako makapaglakad-lakad. So, sila nag-experience paano gumawa ng paella. Ito naman, arroz de Valenciana. Mala Pilipino kasi to. Halos pareho lang. Kaya lang, may difference kasi sa sa taste. So, anyway, don't forget to like and subscribe. At maraming salamat po.